More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. At hello na rin po sa buong staff ng MOR 101.9. Ako po si Gretchen, o Gretch na lang for short. Avid listener po ako ng inyong programa, lalo na kapag lunch break namin sa work. Isa po akong pharmacist sa isang kilalang drugstore. Napasulat po ako kasi kami po ng mga kasamahan kong mga pharma na mga babae din, may matagal nang tinatagong sama ng loob. Bukod po kasi sa radyo, subscriber din po kami ng YouTube channels ng MOR. Sabay-sabay po kaming nakikinig doon ng replay ng Dear MOR. At meron pong isang partikular na istorya ang naging topic namin buong linggo. Ang istorya po ni Carlo at Abby kung saan nakakabaliw na girlfriend si Abby. Ang dami-dami pong hanash doon nung letter sender nyo na si Carlo. Kesyo, aning-aning ang girlfriend niyang si Abby. Naisip tuloy namin sumulat bilang ganti sa storyang yon. At ako nga, ang napiling representative ng grupo. Dahil Popoy at Hasmin, kahit naman po mga lalaki, nakakabaliw din sa maraming paraan. Iisa-isahin ko po ang ilan sa mga yon sa letter ko. Base na rin sa experience ko at mga friends kong babae. Hindi na po ako lalayo. Gagamitin ko na pong example ang sarili kong boyfriend na si Mike. 3 years po kami ni Mike. Steady lang pero hindi ko po sure kung going strong. Dahil sa 3 years na yon, ang dami kong challenges na napagdadaanan. Nakakabaliw na bagay sa mga lalaki number 1. Kahit kailan po ata, hindi nila maiintindihan ang pinagdadaanan nating mga babae buwan-buwan. Ito ang monthly period na forever nilang nirereklamo. Babe, ihatid mo na ako sa trabaho. Anong oras no? Babe, di ba pwedeng huwag ka nang pumasok? Ito ka na lang sa tabi ko. Sleep na lang tayo. Michael, ano ba? Bumangon ka na, dali. Babe. Bangon na sabi. Lah, galit agad. Ito, sige na, babangon na. Maligo ka na. Opo, madam. Opo, maliligo na. Bossy talaga nitong girlfriend ko. Mike, ano ba yung suot mo? Oo, bakit? Mukha kang tanga. Lah. Grabe, sakit mo naman magsalita. Palitan mo, please. Bakit pa Ano ba, ihahatid lang naman kita? Palitan mo na, dali. Nananakit mata ko sa'yo Dali na. Okay. Bossy na nga, choosy. Oh, nandito na tayo sa workplace mo, babe. Galingan mo sa trabaho, ha? Oo na. Ano, wala man lang ba akong goodbye kiss at hug? Ba naman yan? Init-init, Mike. Para naglalambing lang eh. Alam mo, ikaw kanina ka pa, ha? Ang sungit-sungit mo. Kanina ka pa naninigaw tapos ngayon naglalambing na ako, sinopla mo pa ako. Kasi naman kanina kapag gumagawa naman nakakainis na bagay. Tapos ngayon kita mo nang pinagpapawisan ako sa init, yayakap ka pa. Dapat kasi pinaayos mo yung aircon ng sasakyan mo. Yan na naman tayo eh. Binabalik mo na naman yung issue 4 months ago. Ba't bang init-init ng ulo mo ngayon? Ano ba, meron ka ba? Oo. Speak, kaya naman pala eh. Bakit ba nagiging halimo kayong mga babae sa tuwing may period kayo? Kasi ikaw, Gretchen, nagiging ibang tao ka eh. Super! Ang sungit-sungit mo. Konting kibot ko lang, maninigaw ka na. Ayaw mo pahawak, ayaw mo magsalita ako. Kulang na lang, ayaw mo huminga ako eh. Ano ba? Bakit ba ha? Bakit? Hindi mo lang alam kung gaano kabigat ang puson ko ngayon, Michael. Nangangawit yung balakang ko at parang hinihila yung matres ko pababa. Ang sakit-sakit kaya! Ew! Kaya huwag kang magrereklamo sa kasungitan ko dahil hindi rin nakakatuwa yung kakulitan mo. Okay, fine. Sorry na, my love. Okay? Ngayon na, tutulungan na kita sa pinto mo. Ayan na po, ma'am.
Humayo na po kayo at magtrabaho, ha? Ipagdadasal ko na lang po ang kaligtasan ng mga tao sa paligid ninyo. Niloloko mo ba ako, ha, Michael? Yes, my love. Gino-joke lang kita. Sorry na. Hey! Hindi na, my love. Magtrabaho ka na. I will leave you na in peace. Puisit. I love you too. See you later. Popoy at Hasmin. Oo, napakasimpleng bagay lang nito. Pero sa relationship kasi namin ni Mike, palaging kahit kailan hindi ako magawang timplahin. Lalo na nga kapag meron ako. Kapag madali akong mabwisit, kapag napag-iinitan siya, madalas sinasabayan niya ako. At nagre-reklamo pang napaka-emotional ko o kaya may topak na naman. Karamihan talaga ng mga lalaki ay hindi magigets na hindi sinasadya ng mga babaeng magsungit, lalo na nga kapag meron. It's a hormonal thing. It's hormonal. Ay nako. Anyway, sunod naman po na nirereklamo ng boyfriend namin yung madami kaming kakumpetensya sa atensyon at oras nila. At hindi ibang babae ang ibig sabihin namin, ha, Popoy at Hasmin, kundi ibang bagay. Uy! Anong kalaban na to, Bang level yung ano, Babe. Hmm. Babe. Ano, bakit? Babe, can we talk? Ha? Ano? Alam mo ba, may nakaaway ako sa office kanina. Ha? Ano? May nakaaway ako sa office. Oo, tapos? Ayun, nagsagutan kami. Sino nanalo? Hindi ko sure. Ha? Hindi ko sure. Ano, hindi mo sure? Hindi ko sure sinong nanalo sa amin. Tinatanong mo ko kung sino nanalo, di ba? Ha? Ano? Tinanong ko alin? Tinatanong mo kung... Paano ba naman kasi tayo magkakaintindihan yan na naglalaro ka? Babe, sorry na. Medyo crucial kasi itong laban Naapura ako ng mga teammates ko. So ano bang mas importante, ha? Siyempre, ikaw. Kaya lang kasi... Ako tapos may kaya lang. Hindi. Ang ibig ko kasi Alam mo, wag na. Di bale na lang, mag-enjoy ka na lang dyan sa nilalaro mo. Hindi. Babe naman. Bahala ka. Hindi, ito na, babe. Ito na. Oh, yan na. Oh, papatayin ko na. Ito na, oh. Yan. Oh. Natay na. Wala na, oh. In-stop na, ha? Oh, halika na dito. Sige na. Magkwento ka na. Sige na. Kasi ganito yun. Nag-away kami nung katim ko, si Donna. Kasi pinasa ko sa kanya yung isang client kasi fully loaded na ako. Tinatanong ko naman siya kung okay lang. Sabi niya, oo. O, edi go. Uy, Mike, nakikinig ka ba? No, sige. Go lang. Tapos malaman ko by the end of the shift na nagsumbong sa head namin. Sabi niya, pinapasa ko raw sa kanya yung workload ko. Pinapasa? Hello! Isang beses lang nangyari yun. At isa lang ang pinasa ko sa kanya. Pero kung makasumbong siya, akala mo lahat ng trabaho ko siyang gumawa. Mike! Nagigets mo ba? Gets ko. Kung hindi ba naman siya isang malaking maldita, di ba? Alam mo, hindi ko na talaga kakausapin yun kahit kailan. Tama nga siguro yung chismis ng mga friends ko tungkol sa kanya. User shot ng lalamang. Ayaw mo yan, babe. Ha? Nalagpasan mo din yan. Ha? Nakinig ka ba sa kwento ko? Oo, nakinig naman ako. Hindi ka naman nakinig eh. Nakinig ako. Hindi mo nga naintindihan yung kwento ko eh. Babe, nakinig ako. Sino yung office mate ko na kaaway ko? Si ano, yung... Sino? Si ano? Sino? Nakalimutan ko yung pangalan, baby. Ha? Lumilipad kasi utak mo eh. Maglaro ka na nga ng buwisit na video game mo. Babe, sorry na. Nakasalalay kasi sa akin yung ikakapanalo ng team. Wow. Pressure kang manalo sa gera dyan sa video game na yan? Hiyang-hiya naman sa'yo yung Armed Forces of the Philippines. Babe naman. He, babe, bumukha mo. Babe. Gutom na ako. Ito na nga tayo sa drive-thru, babe. Munting antay na lang. Oh, yung order natin. Hi sir, ito na po order nila. Kompleto na ba to? Yes sir, order complete na po. Salamat. Welcome sir, ingat po sila. Babe, Ay!
Gutom na ako. Uy, teka. Uy, Oh, bakit? maya ka na kumain. Ha? Dating na lang natin sa bahay. Lapit naman na tayo. Gutom na ako eh. Hindi, mag-dine in na lang tayo. Bakit pa tayo nag-drive-thru? Kasi nagmamadali ka na eh. Tapos gusto mo mag-dine-in tayo. Eto na nga, kakagat na ako sa burger ko. Baby, bagong car wash kasi itong kotse. Bagong linis din kasi yung upuan, tsaka mangangamoy pagkain tong loob. Bakit? Hali mo ba ako kumain? Hindi naman, kasi ikaw pag kumain, lumilipad yung ketchup, tapos naglalakad yung french fries mo. Alam mo namang buong pamilya ko gumagamit nitong kotse. Kakaya naman pag ginamit ni tatay ito. So pinagbabawalan mo kung kumain kahit gutom na ako kasi bagong linis ng kotse mo. Kung gutom na gutom ka na, di sige, go lang. Sige, lilinisin ko na lang ulit. Basta, dahan-dahanin mo lang yung pagkain mo, ha? Bagalan mo na lang para wala man lang tumapon. Ang ibig ko sabihin, sige lang, okay? Kumain ka lang ng normal. Sige na. Ginagawa mo komplikado lahat eh. Sorry na. Sorry. Bakit kasi nag-drive-thru tayo? Kung dinala mo ako sa matinong kainan, di hindi tayo hirap ngayon. Akala ko ba dadalhin mo ako dun sa bagong restaurant malapit sa inyo? Anyari? Medyo mahal kasi dun, babe. Akala ko ba mag-iipon ka? Sales stock kasi ako ng kumpare ko eh. Matagal ko ng kaibigan yun. Yan. Napabili ako ng spoiler. Spoiler? Sa kotse. Alam mo yung tinatanong mo sa akin dati kung ano yung nakalagay sa likuran ng sasakyan? Yung sabi mo mukhang tabla pang laba. Ano? Bumili ka ng spoiler? Syempre, huhulugan ko pa. Bumili ka ng spoiler para dito sa kotse mong mas matanda pa sa'yo. Grabe ka naman. Mike! Alam mo ba gaano kaluma na tong sasakyan mo? Naghihingalo na nga to, tas bibilan mo pa ng kung ano hindi naman bagay. Feeling mo ba sports car tong kotse mo? Bibilis ba to, ha? Aayos ba makina nito? Mike naman, nagsayang ka na naman ng pera eh. Inuna mo na naman tong kotse mo kaysa sa akin eh. Hindi mo ako mapakain na maayos basta gumanda lang yung sasakyan mo. Kala mo naman may igaganda. Ibaba mo na nga ako dyan sa kanto. Babe naman. Ibaba mo na ako. Tong kotse mo na lang jowain mo, pakasalan mo, buntisin mo, bahala ka. Total, mas priority mo naman to kaysa sa akin, di ba? Ibaba mo na ako. Babe, sorry. Nakakabwisit ka eh. Oh, sorry na. Ibaba mo na ako, huwag mo akong hawakan. Makakaipon din naman ako Alam ko agad. sino kang mayaman. Babe, sorry Ibaba mo na ako. O di ba nga, aminin nyo, Popoy at Hasmin, maraming lalaki ang sobrang in love din sa mga bagay na kinahihiligan nila. Kung hindi computer games o kotse, kalaban din ng mga babae ang basketball, mga laro ang robot, o kung ano-ano mang sapatos na pampaporma o pambasketball man yan, at kung ano-ano pang mga bagay na kung alagaan nila, daig pa ang pag-aalaga sa mga girlfriend nila. Pero Popoy at Hasmin, bukod sa mga bagay na kinahihiligan, isa sa pinakamatinding kakumpetensya ng mga girlfriend o misis sa boyfriend o asawa nila ay yung mga nilalang na kung tawagin, barkada. Well, congratulations. Another match, another seed removed. You must be really enjoying Wimbledon this year. Yes, we're enjoying it. Unbelievable. I can semi-final. Bakit, babe? Uy, bakit ka natatawa? Wala. Nag-uusap lang kami ng mga tropa pips ko sa group message. Anong pinag-uusapan nyo? Wala naman. Ano lang. Patingin? Pabasa? Uy! Bawal. Ano? Bawal. Siyempre, usapang boys to, pang-amin namin lang to. Bakit? May tinatago ka, no? Wala. Babae pinag-uusapan nyo, no? O hindi Bakit ayaw mong ipabasa sa akin? kasi nga usapang lalaki to. Ano ngayon? Pag usapang lalaki, usapang unggoy ba? Usapang hayop? Hindi ko maiintindihan? Hindi, babe. Ang ibig ko lang sabihin, siyempre, di ba may mga sekreto kami mga pinag-uusapan dito na off-limit sa mga girlfriends. So may tinatago ka nga. Wala akong tinatago. Ang akin lang, may sumpaan na kasi kami nitong mga tropa ko na bawal ipakita sa mga girlfriend namin tong group message namin. Okay? Sumpaan. Tayo nga na magkarelasyon, walang sumpaan, tapos kayo meron? Siguro may tinatago ka, no? Wala.
I mean, hindi ako sila. Syempre, pag nalaman mo yung secret nila, baka masabi mo pa sa mga girlfriend nila o kaya baka mag-ibang tingin mo sa kanila. So, diba? ibig sabihin, gumagawa nga sila ng kalokohan. Nambababae sila. Basta, Oo, no? Tapos ikaw nakikisama ka sa kanila. Nambababae ka rin. ano ka ba, babe? Siyempre hindi. Sila nga lang yun, oo. Gumagawa sila ng kalokohan, pero hindi naman ibig sabihin nun, pati ako. Ha? Nakikitawa lang ako, nakikigatong lang ako, ganun. Nakikigatong. So, promotor ka ng panloloko ng mga kaibigan mo. Aba, ang galing mo naman. Babe, ang tawag sa ginagawa ko, pakikisama. Okay? Ibig sabihin, makikiride on lang ako sa mga pinag-uusapan. Usap lang. Kasi syempre, pag nagpakasanto ako, di out na ako sa grupo namin. Hindi ko naman sinasabing tama yung ginagawa nila. Ang sa akin lang, alam mo yun, hindi ako judgmental na nagmamalinis. Hindi ko lang sila pinapakialaman sa mga trip nila. Ano? Gets mo na? Napakawalang kwenta naman pala ng mga kaibigan mo eh. Bakit ka sumasama sa mga ganyang klaseng tao? Alam mo bang birds of the same feathers flock together? Sooner or later, magagaya ka na sa kanila. Babe, hindi. Oo. Yan nga ba sinasabi ko eh. Yan. Yan ang ibig ko sabihin, ganyan. Kaya hindi ko pinapabasa sa iyo usapan lalaki namin. Kasi pag nalaman mo yung mga kalokohan ng mga tropa ko, i-judge mo na sila. Sasabihin mo sa akin, lumayo ako. Natural. Tapos ako pag-iinitan mo din. Kahit wala naman akong ginagawa. Bakit kasi kinukonsinti mo mga kaibigan Sinabi mo? ko na nga sa'yo, diba? Nakikitawa nga lang ako. Sila lang yun, hindi ako tanga para lokohin ka. Ano na? O baka naman, ikaw talaga yung may ginagawa. Kasi ako, open ako sa'yo sa lahat ng bagay. Lalo na sa mga issues ng mga kaibigan ko. Pero ikaw, mas inuuna mo pa yung loyalty mo sa mga kaibigan mong loko kaysa sa girlfriend mo. Kami lang kasi nagkakaintindihan nun, babe. Yan nga ba sinasabi ko eh. O sige, ayan ang cellphone ko. Basahin mo lahat ng gusto mong basahin. Ayan na. Sige na. Tignan mo na lahat nang malaman mong wala akong ginagawang masama. O bakit galit ka pa? Hindi ako galit. So ito na nga, ayan na po cellphone ko. Wag na, never mind. Wala na akong kana. Tingnan mo to. Kung kailan binigay ko, tsaka ayaw. Wala na eh. Tinoyo na ako. Ay naman yan. O, diba, Popoy at Hasmin? Buisit talaga yung bro code o bromance na yan. Ewan ko lang sa inyo, Popoy at Hasmin lalo na sa'yo, Hasmin. Pero kasi kaming mga magkakaibigang babae, aminado kami na palagi kami nag-share sa mga boyfriend namin kapag may mga ganap o may mga issues sa circle of friends namin. Pero ang mga lalaki, may nalalaman pang all boys keme. Nakakaaning tuloy kasi mali ba nating mga babae, di ba? Kung ano yung pinag-uusapan o pinagagagawa nila. At syempre, Popoy at Hasmin, sure na sure ako na sila din ang nagtutulungan kapag may kalokohang nagaganap. Pagtatakpan nilang isa't isa laban sa mga girlfriend o mga misis nila. Hindi ba dapat kung sino ang girlfriend o misis mo, siya rin yung best friend mo? Ang pinaka number one best friend mo, di ba? Kasi tayo mga babae, tinuturing nating best friend o confidant ang mga boyfriend o mister natin. It's just so unfair. Hay naku, Popoy at Hasmin. Ilan-ilan lang talaga yan sa mga nakakabaliw na gawain ng mga lalaki, lalo na nga ng boyfriend kong si Mike. Kaya yung mga lalaking nakikinig ngayon huwag kayong gamol. Hindi lang babae may mga issues, no? Kahit kayo rin mga lalaki, may mga problema din na nakakabaliw at nakaka-drain ng energy. Dear MOR, Boy Problems. Bang problema yung mga babae talaga sa amin, Hasmin, ha? Ay, di ko nga rin problema niyo sa amin. It's atay balon-balunan lang tayo, no? Ganun lang yun. Ikaw, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa mga napakinggan mong hanas ng mga kababaihan? Ayoko, wag niyo kami pinakikialam. Basta ako, wow! nakarelate lang ako ng konti dun sa Saan? Wag kang kakain sa loob ng kotse. Ayoko. Isa-isahin natin yan. Ay, isa-isahin mo sa akin. Isa-isahin mo. Sige, go. Una, yung monthly period. Ay, malaking problema yan. Inaano ba kayo ng monthly period namin? Hindi. Kahit anong inaano kami. Hindi nga kami maano. Alam ko mainit ang ulo nyo kapag may monthly period kami. Kasi masusungit kayo.
Yun. Alam mo, Popoy, Parang may hirap-hirap dahilan nga. nyo. It's a hormonal thing. Hindi namin ma-explain, hindi namin maano kung anong siyensya ang bumabalot, sumasanib sa amin tuwing meron kami. Bakit hindi nyo ba magets? At saka bakit kami ang mag-a-adjust sa mga sasakyan ninyo? Yung sasakyan ang mag-adjust. Kung alam nyo meron kami, lagyan yun ng cover. Di ba? Pag alam nyo, sasabihan naman namin kayo, meron kami ha, palitan nyo ng pulang seat cover yung mga sasakyan nyo para hindi halata. O kaya dyaryo na lang, dyaryo. Dyaryohin, oo nga, di ba? Pero hindi, ang lakas makatina pa nung dyaryo, di ba? Ano kami tinapa? Malansa diba? rin naman. Pero yun nga, kayo mag-adjust. Kami pa mag-a-adjust sa kotse ninyo. Pangalawa, sungit kasi. alam namin hindi namin kayo napagbibigyan kapag mayroon pero hindi naman kami 30 days nagkakaroon, di ba? Yung iba ano naman ganyan, yung ibang araw? Yung iba ganyan, weekly 30 yata. Nako, wow, meron may nga sakit na yan. Meron nga akong sinabihan, nako, kung lagi ka na lang meron, pa-check up ka na, delikado rin yun lagi. Kaya nga. Tsaka yung sobrang tagal magkaroon, di ba, ng menstruation. Oo. Pero pag nga. ganyan na mga yung lagi nagkakaroon weekly, pasaran nyo na forever. Di ba? May iba namang lagusan. Etos! Tareng! Etusa. Charot. Pero yun nga. Kasi intindihin nyo na lang yan. Hindi talaga makukumpleto. Hindi makukumpleto naman. Okay lang yan. Tanggap namin mga kalalakihan yung meron kayong period. Monthly period. Basta wag mawawala ang kama. So, syempre, mahirap naman syempre talaga matulog ng walang kama. Dahil ang hirap matulog na nakalutang. Diba? Pero yun nga, doon lang kami yun nga naman, doon lang kami nagsumasama ang loob namin, Popoy. Diba? Kapalalo na nga yun nga, diba? Yung sa mga sasakyan, ganyan. Diba? Upo lang, parang mas importante pa yung upuan kaysa sa mga girlfriend ninyo. Kumakain sa mga diba? sasakyan. O pangalawa yung kumakain sa sasakyan. Magagawa namin kung doon kami ginutom. Alam mo, gugutumin nyo ang girlfriend ninyo para lang sa sasakyan? Bakit pa nga naman nag-drive-thru? Para lang Bakit pa nag-drive-thru? Kaya nga, bakit sabi nagkaroon niya, ng diba? drive-thru? Diba? Bakit nagkaroon ng drive-thru kung bawal naman kumain sa sasakyan? Ibig sabihin lang naman ng drive-thru, hindi ka naman obligado na doon kumain mismo sa kung doon ka nga inabutan, doon ka inabutan ng gutom, anong gusto mo? Malinis sa sasakyan mo pero may ulcer ang girlfriend mo? Mabaho ang hininga ng girlfriend mo dahil sa ulcer? O may kalat lang ng konti ang sasakyan? Hindi kasi... At saka kaya nga may tinatawag na pa-car wash, di ba? May pa-car wash pero meron niyang iba na hindi lang naman kasi yan. Kahit nga mga bata, hindi ko ano naman ang problema kung kumain kami ng Humpy-Dumpy cheese flavor sa loob ng sasakyan nyo? Iipisin sa loob. At mangangamoy Saan manggagaling ang ipis? Mangangamoy itlog. Mangangamoy suka. Mangangamoy itlog kapag ka nagbukas ka ng mga chichiryang ganyan maamoy. Ano naman ngayon kung kumain kami ng Mr. ng Chips. ng Mang Juan vinegar flavor. Masyado maasim ang amoy. Ang asim na nga ng amoy ng girlfriend mo, maasim. Ayaw mo nun, it's a tie. Di ba nga, terno ang tawag doon, terno. Hindi na nahalata. Di ba? Pero hindi, di ba? Parang nakakainis din yung mga ganun ka-conscious na mga lalaki sa sasakyan. Alam mo, ganyan yung kapatid ko. Oo. Kapag nasa sasakyan, ayaw kumakain. So yun nga, papayagan nyo magka-ulcer pa yung girlfriend ninyo? Hindi, bago tayo umalis kasi kumain na. Paano kung hindi nga nagugutom? Halimbawa, traffic. Popoy, traffic Di ba, ilang oras kayo sa daan? Gutom na, kumakalam yung sikmura. Maingay pa yung sikmura ng girlfriend mo sa radyo. Grabe, no? Gano'n na nga naghihimagsik. Gano'n na naghihimagsik. Para may maingay pa yung tiyan ng girlfriend mo sa karburador ng kotse. Diba? Mag-break na tayo. Ay, ganyan kayo mga lalabas, mahal nyo ang sasakyan nyo. Ay, di tama. Ano ba sinabi ko? Tama mag-break? nga si Gretch. Yung sasakyan nyo, ang buntisin ninyo. Sabi ko, hindi, i-handbrake ko, aalalayan ko siya. Halika, labas ka na muna ng car. Doon ka kumain. Gusto mo kumain, ha? Kaya alam nyo, nakakasama ng loob yan sa mga ganyang lalaki. So, kaya ako bumili ako ng sarili kong sasakyan po. Kaya nga merong mga candy Wow, candy adobo flavor. Pantawid gutom. Pero alam mo, kaya ako bumili sa sasakyan kasi ayokong ganyanin ako ng jowa ko. Kasi pag ginanyan ako ng jowa ko, sabihin ko, wow, kapal ang mukha mo, sasakyan ko to, hindi mo sasakyan, ha? Di ba nga? Di ba pinamamaneho mo nga sa akin sa sakyan mo? Di ba nga? Alam nga naman sabihin ko naman dito sa ere na ang dumi-dumi sa pinamamaneho na nga lang kita, magdidemand ka pang wag ako kumain sa sarili kong sasakyan. How dare you? Who you ka? Bakit ko naman pipintasan ang napakaduming sasakyan ni Hasmin? Excuse me. Na bago na reker dyan Excuse me. Tinanggal-tanggal ko pa. Ang sasakyan ko mabango. Amoy kare-kare, huwag ka
Pagpasok mo sa loob, busog ka agad. Amoy ulam. Ba't si Yasmin? Ba't ganito amoy na sasakyan neto? Pagdating sa likod, ang daming basura. Charot. Saan ba galing to sa palengke? Eto ka na nga. Pangatlo. Ay, yung mga ano? Ay, hindi eto, mo alam mo, makausap relate kami ako mga dito. lalaki. Relate ako dito. Lalo na yung COC na yan. Ayan, sige. Kailan ba malalaos yung COC na yan? Naiinis COC. na ako. Ang tagal na niya na. Meron pang Nalaos Dota, na yung, Dota. May oo, Dota pa. nalaos na yung Candy Crush. Nalaos na yung Pokemon Go. Etong COC, ang tagal ng buhay. Yung Pokemon Go, no? Ang bilis sumikat, ang bilis na laos. Tsaka ng pagkakaano mo nun. Ano na? Pagkaka-pronounce mo. Pokemon Go. Pokemon Go. Pokemon Go. Hindi ano. Pokemon. Bastos mo eh. Hindi. Oh, yun Ayun nga. naman ibig sabihin ko. Parang nawala na siya agad, ano? Nawala na agad kasi nga tamad nga ang mga tao maglalakad. Napagod Ganyan, na oo, mabilis. napagod. Pero yun nga, alam mo, inireklamo ko rin yan. May sarili kayong mundo Complain. kapag nakaharap na kayo sa mga tablet. Umpisa na natin sa mga yan computer. noon sa Counter-Strike. O yan. Sa mga kalalakihan. Correct. Noon talaga mga Adik na online. adik kayo sa mga ganyan. Online, mga Counter-Strike, mga RPG, mga role-playing games. RPG yan. Kineme. Tapos Ayan. yung mga anik, May- mga Dota. Nagustuhan ko nga yung sabi ni yung hirit ni Gretche, hiyang-hiya naman ng Armed Forces of the Philippines diyan sa giyera mo ng mga kagrupo Correct, mo sa malaking computer. check. Oo nga. Oo nga naman. Diba? Yung yan naman. Oo nga. Oo nga, yung jowa ko nga kapag nanonood nga ako, nalaro siya ng COC. Wait lang, aatak lang ako. Yun, na-attack. Mga ganyan-ganyan. Wow, aatak. Ang laki mong tao para umatak ka. Aatakin daw niya yung isang buong city. Wow! Laki mo, Kasi nga, Ako nga, hindi mo ma-attack eh. Charing. Ako muna kaya atakin mo bago yan. Oo, Diba? ay, mga Europe noon, nasa kalagitnaan kayo ng ng Oo, attack na ganyan. oo. Tapos bigla, sandali, anong oras na? Sandali, attack lang ako. Atakin ko lang yung syudad niya. Makaalis nga. muna dito sa jungle. Correct. Ay, ang sagot niya sa akin, hindi kita atakin, ayoko. Ma-attack ka, heart attack. Pero yun nga, di ba? Alam mo, promise, inis na inis ako doon. Yung tipong magkasama kayo, nanonood kayo ng movie, may banding kayo, tapos siya, si Uzi, mayat maya, may kinakalkal. Alam mo, may ganyan na mga kalalakihan na parang mga, iyan yung mga bata. Parang Yun totoo, humihikab ka ba o kinakausap mo ko? Hindi, nainis ako kasi na-relate nga ako. Kaya ka nahikab. Oo, Okay. ganun. Humikab Nakakainis si Yasmin. talaga. Tsaka yun nga, alam mo minsan, ang sinabi ko na nga Parang sa mga jowa bata ko. kasi. Sa Kaya nga, amin ba't ba para yan. kayong mga bata, tumatanda kayo ng paurong? Parang kayo, O, bakit? nangungulekta pa rin kayo ng mga Ng ano? Barbie, ng mga... Hoy, hindi na. Sino nangungulekta? ng mga Sino Hello ba- Kitty. Hello, sino ba nangungulekta ng Barbie? Diba, gano'n, nakakutan pa rin kayo. Nakukyutan pero di kami na-addict katulad ninyo. Ano pa ba yung mga gusto ng mga babae? Ba't kayo, hindi naman namin tinatanong, ba't kayo bili ng bili na sandalyas? Dadalawa lang naman yung mga paa ninyo. Bakit? Bili kayo ng bili ng mga sapatos. Uy, iba yun. Iba necessity yun. kita mo, Necessity. iba. Necessity. Bakit? Necessity ang games? Di ka mabubuhay na walang games? Kaya necessity May mga ka, lalaki. hindi. May mga Meron lalaki kang na hindi ginagamit. makahinga nang hindi nagsi-COC. Meron kang ginagamit, bakit hindi yun at yun na muna ang gamitin mo? Bakit kailangan yung mga bag ninyo, paterno nung mga sapatos syempre ninyo? para nga, kaya nga terno, di ba? Kaya nga terno. Bakit hindi ba kayo makakapasok ng minsan hindi kayo makalabas, Para hindi kami naghihintay makapaglaro kami. Ayaw namin mapaglaro kami ng touch the color. Bakit? Kaya kami natutong maglaro na lang ng COC, dahil sa paghihintay sa inyo. Sa pagbibihis nyo pa lang Pagbibihis nyo pa At lang, least ayos kayo ng ayos ng buhok, as if naman. Yan, nung pinagbawal nyo yung spray net, ayan tuloy, na tagalang kayo lalo. na na lumabas ng kwarto. Hindi Suklay pa rin na dahilan suklay, yun. suklay, plancha ng plancha. Hindi naman buko yung problema, Oo. mukha naman yung problema. Kaya kami naghihintay Yung sa totoo, COC may problema ka sa buhok, Yung totoo, may issue ka sa buhok, tigilan mo kung hindi na magandang buhok mo, inaano mo yung buhok namin. Tapos yung yung sandalyas, ba mas bagay dito? Ito bang blue o yung dark? O, lang naman mag-sandals ka ng isa red, yung isa blue, tuwat-tawat ng Pilipinas? Hindi, lahat naman mga blue. Kaya kami natuto mag-computer games. Kaya kami natuto mag-online. Kaya kami nagbabad sa COC para maghintay sa inyo. Ay, ganun ba yun? Hindi ganun yun. Kaya kayo nagbababad sa COC kasi nga feeling ninyo, yan nga, meron kayong mga pangarap na halimbawa, maging militar kayo o pangarap nyo maging si Superman, diyan nyo dinadala
sa mga computer games yan. Kaya nga ako, sabi ko talaga sa jowa ko, meron akong chika sa kanya. Sabi ko, Monday to Sunday, naglalaro ka na ng COC ha. Pag tayo naman magkasama, pag weekend, huwag mong dali yung tablet mo para wala kang kinakatikot. Ako lang kinakatikot Pero mo. Kinukulit, ibig ko sabihin. Kinukulit mo. Ganon. Kinakalikot, ha? Pero ang ending, hindi na naman nasunod. Diba, may binigyan ko na ng ultimatum, dinedma lang ako. Oo nga. Okay. Diba, ang dami mong talak, pero yun lang ang sagot. Next! Eto na, isa pa to. Ano pang problema nyo sa amin? Ang mga barricades. Pati mga barkada namin, problema nyo. Pwede naman kayo maging Pero in makipagkaibigan din sa fairness kanila. naman ako hindi ko problema yung barkada ng ng Diyos ko. Oo naman. Oo, kasi nilalayuan kanila, di ba? Hindi ang mahirap kasi maging barkada nyo yung barkada ko. Oo naman. Kasi yung mga baka yung barkada ko. Baka Kasi mamaya hindi na kami maging mag-job, baka maging magkumari na kami, di ba? Kaya iniiwas ko siya talaga. Iniiwas ko talaga siya sa mga barkada ko. Hindi siguro naman, Hasmin. Depende naman kasi sa barkada. Kapag ka naman yung barkada, masyadong sila yung tipo ng barkada na panayakag naman, panayayaya doon sa boyfriend mo. O kahit naman ako sa girlfriend, ito ko lang naman. Huwag naman. Kailangan may moment kami. Uy, wala akong period ngayon. Kailangan may kama kami kahit papaano. Pagka wala period. Mama mo ng barkada. Oo. Pero depende rin kasi kung pero pag may period, diyan ka muna sa barkada mo. Kapag may period, tapos din tayo muna tayo, di ba? Pero hindi, kung good influence naman yung barkada mo, naman. why not? Kaya nga maganda kung kilala ng kaibigan mo, kilala ng girlfriend mo o boyfriend mo, yung barkada mo. And at the same time, may certain closeness din sila, di ba? Para hindi yan nag-aano. Tapos ito pa, kanina, nandyan nga rin sa storya natin, yung mga conversation nga with the barkada, na insecure ba kayo sa ganun? Yung mga biruan namin tungkol sa chicks. Alam nyo kasi, pagka mga lalaki na magkakaharap, yung machismo image, ayan yung biruan tungkol sa chicks. Uy pare, nakita kita kanina, damo Alam nyo, mga biruan lang naman yan. Na magandang pakinggan kasi parang lakas makalalaki, gano'n. Lakas makalalaki yung testosterone levels ng katawan namin. Testosterone lang palang bet mo, ibibili kita. Biglang nabuboost yan at gumaganda yung kwentuhan. Biruan lang yun. Pero kasi minsan hindi mo na alam di ba, kung ano yung biro sa hindi doon biro. sa totoo. Correct, alam mo, ganito lang naman yan. Kung may itsura ang mga barkada ng kaibigan mo at yung kaibigan mo yung boyfriend mo, ay kumbaga siya yung walang itsura dun sa grupo, malamang inaasar lang yan. Di ba nga? Pero pagka pare-parehas silang gwapito, malamang sa malamang, 50-50. May pagkatotoo. May pagkatotoo. Kung lahat sila tsaka. Pag lahat sila tsaka. Hayaan mo na, nangangarap sila. Pag lahat sila tsaka, alam mo na, nagpapat-session yung mga yun. Mga jamming. Delikado yan. Mga na yan, mga tokhangin boys. Pag mga pangit at nag-uusap tungkol sa mga chicks, ilan na mga nangyari nila, silang ibig sabihin yan, nag-i-issue ang mga yan, nagja-jamming yan. Shabu yan, tigilan nyo. Nag-hallucinate. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, bukod sa mga nauna kong nabanggit, ang susunod ko naman pong i-share sa inyo ay ang mga major issues namin ni Mike. Hindi ko lang po alam sa ibang girls, pero ito po para sa akin ang palagi naming pinag-aawayan ng boyfriend ko. Una sa major issues namin napakaburara niya. Hindi ko alam kung nature ba talaga ng mga lalaki ang tamaring maglinis. Pero si Mike, kulang na lang magbukas siya ng sarili niyang junk shop sa sobrang gulo ng kwarto niya. Babe! Michael! Michael! Oo! Oh my God, Mike! Hindi na nga kita magising-gising sa tawag sa cellphone. Hirap pa rin akong gisingin ka sa katok. Anong ginagawa mo dito? Malamang para sunduin ka. May lakad kaya tayo ngayon. Lakad? Saan? Uuwi tayo ng Sambales kasi dadalawin natin lolo't lola mo. Sus. Ano ba yan, Mike? Ikaw tong apo pero ako pa yung nakaalala?
Paglakad mo kasama mga kaibigan mo, ang aga-aga mong gumising, pero paglakad natin, pahirapan. Oo na, sige na. Sorry na, maliligo na ako. Dalian mo, baka matraffic pa tayo. Yes po. Ikukuha na kita ng damit. Mike! Oo, ano na naman? Ano ba tong kwarto mo? Bakit? Mike naman, ang gulo-gulo. Kakalinis ko lang ng kwarto mo 2 days ago. 2 days ago lang, Mike, tas ganito ulit. Tignan mo. Yung mga boxers mo, nasa sahig. Ano to? Malinis o madumi? Yung pula madumi, yung blue malinis pa yan. Bakit magkahalo sila? Ito pa isa pang madumi. Hindi. Malinis yan, malinis pa yan. Ito? Nakabaliktad na eh. Oo, malinis pa yan kasi yan dapat susuot ko kagabi. Pinalitan ko lang kasi mas malambot tong suot ko ngayon eh. Mike naman, sana tinupi mo tas binalik mo sa drawer. Sorry. Antok na kasi ako kagabi. Ay, tapos ito pa. Ano? Michael, kailan mo ba maiintindihan ang silbi ng cabinet? Ginagamit ko naman yung cabinet ko ah. Ginagamit mo cabinet mo? Ano to? May isang bundok ka na naman ng mga damit sa nag-iisang upuan sa kwarto mo. Alam mo, tatanggalin ko na tong upuan na to. Baby naman. Kaya nga tayo may mga cabinet Michael. Para doon mo ilalagay lahat ng damit mo. Pero bakit ang hilig-hilig mong magkumpol ng damit sa upuan na to? Mga damit mo nakakaupo hindi tao. Ano ba to? Ano to, mga malilinis o madudumi? Yung ano ba yan? Ito? Malinis yan. Ito. Madumi na yan. Paano to? Pwede ko pa isuot ulit yan. Ano, pwede mo pang isuot ulit? Ito. Paano to mga to, ha? Madumi. Malinis. Madumi. Itong t-shirt ko, hindi ko sure. Hindi ko alam. Wow. Basta yung mga nasa ilalim, mga nasuot ko na yun. Pero yung nasa ibabaw, isusuot ko pa lang yun. Bali mga yan, pagpipilian ko pa lang na kung pwede isuot. So in short, namili ka ng mga damit, nagsukat ka, pero dahil tinatamad kang tupiin ulit, sinalampak mo na lang dyan. Medyo, ganun na nga yung nangyari. Babe. Babe, ikaw umiiyak. Hindi ako umiiyak. Ba't ka naiiyak? Nasa stress ako sa'yo, Michael. Alas 7 pa lang ng umaga, pero pagod na ako. Ang lahat Babe. Ang kalat-kalat ng kwarto mo. To think nakakalinis ko lang nito 2 days ago. May mga baso, may tasa ka pa dyan sa lamesa mo. Ayan lang Andyan lang sa labas ng kwarto mo yung kusina. Ilang lakad ng Michael Babe, sorry. Lagi ako nagmamadali Wala akong time para linisin yan. Pag uwi ko galing work, sobrang pagod na ako. So alam mo yun, Mike, ano ba ako sa'yo ha? Girlfriend o katulong? Babe naman. O labandera? Uy, di naman ganun, babe. Hindi ganun. Linggo-linggo na lang akong tagalinis ng kalat mo. Nakakasama na ng loob Paulit-ulit na lang. Kada punta ko dito, linis at laba lang ang ginagawa ko. Nakakapagod na. Kapag ako ay nagmahal, ang lahat ng ito. Hindi mo naman kasi kailangan gawin nyo. Pag hindi ko ginawa yun, sinong gagawa, Aber? Tatay mo? Kapatid mo? Kapitbahay nyo? Pag hindi ako naglinis, baka payatas na tong kwarto mo. Sorry na. Maya ka naman sa akin, Michael. Hindi ba pwede magkaroon ka ng kusang maglinis ng kwarto mo, lalo na pagpupuntahan kita? Kasi syempre gusto mo malinis yung uupuan ko o yung ihigaan ko. Yan, yung kama mo, isa pa yan. Nabatak na naman yung kobre kama. Paano ka ba matulog, Michael? Sumasayaw? Shh, babe. Babe, sorry na. I'm so sorry. Promise, ito na talaga yung huling pagkakataon na abutan mong ganito yung kwarto ko. Sa mga susunod na araw, sisiguraduhin kong nakatupi na lahat ng damit ko, ayos na yung kama, wala na mga hugasin na may iwan sa kwarto ko. Kapag naulit pa to, agad-agad, walang usap-usap, hiwalayan mo na ako. Sige na. Sa'yo lang. Alam ko po
nakakatawa dahil sobrang babaw lang ng issue namin yon. Pero sa akin kasi, big deal na. Kasi nakakapagod. Nakakapagod gampanan ng sabay-sabay ang role ng isang girlfriend, kasambahay at nanay. Nagtatrabaho kasi sa Hong Kong ang nanay ni Mike kaya walang tumatay yung nanay sa kanila. Okay lang naman maglinis, maglaba at magluto para kay Mike. Paraan na rin yun ang pagpapakita ko ng pagmamahal. Pero sana kung paminsan-minsan lang. Kaso hindi Palagi na lang sa tuwing pupunta ako sa kanila, pagod ang sumasalubong sa akin. Mahirap din yung hindi matutong magkusang maglinis at maglabang boyfriend mo. Kasi minsan hindi ko na alam kung saan boundary ko ba ibibilang ang aking sarili. Sa girlfriend ma o bilang kasambahay. Sumunod na major issue ko kay Mike ay ang pagiging late niya sa mga lakad namin. Maliit na bagay? Oo. Pero ang epekto, malaki. Diyos ko naman. Late na naman si Michael. Nag-iisang oras na ako dito. Text niya sa akin, malapit na daw siya. Malapit na saan? Malapit na lumabas ng bahay? Ay! Babe! Babe! Babe, sorry. Late ako. Sorry. Hindi ka na. Late na tayo sa movie. Sige, tara. Sorry ulit Love you. Ano gusto mong kainin? Kahit ano. Sige, bibili na lang kita ng cheese dog tsaka french fries, ha? Grabe. Ang haba ng pelikula, no, babe? Mahaba-haba, tas sabay ganun lang pala yung ending. Sana inantay na lang natin may lumabas niyan sa internet. Sayang yung pera Sayang yung pera. So, sayang na ginastosan mo ako. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin Ano ibig mong sabihin? Teka, babe. Ano ba? Okay ka lang ba? Parang galit ka Hindi ako galit. Galit ka Hindi nga. Okay, sige. Hindi. So, anong gusto mong gawin? Tara, arcade tayo? Tagal na natin hindi nagaganon, di ba? Tara. Yan. Uuwi na ako. Ha? Uy, babe. Babe, anong problema? Wala. Walang problema. Mag-arcade kang mag-isa mo. Babe. Teka. Bakit ba bigla kang nagagalit? Paano kung hindi magagalit? Kita mo nang hindi ako okay, tas gusto mo pa rin mag-arcade-arcade? Ano ka bata? Teka. Wala ko ba okay ka lang? Sinabi kong okay lang ako, pero mukha ba akong okay? Sige nga, mukha ba akong okay? Parang hindi Hindi parang. Hindi talaga ako okay. Yung na naman, babe. May sasabihin kang isang bagay pero iba naman yung ibig mong sabihin. Wala naman ba problema mo ngayon? Ano naman ginawa ko kasi as far as I know, wala akong ginawang mali. So ano? Mainit pa rin ang dugo ko sa'yo sa pagiging late mo kanina. Ano? Ay. Seryoso ka ba dyan, Gretchen? Dahil lang sa late ako? Dahil lang sa nag-antay ka sa akin ng isang oras hanggang ngayon, tinutoyo ka pa rin? Ilang oras na lumipas Ang tagal mo naman magalit para lang sa isang napakaliit na bagay. Alam mo kung bakit? Grabe. Kasi ilang beses na. Palagi na lang. Kahit na alam mong ayaw kong pinag-aantay ako, ginagawa mo pa rin. Walang labas natin na on time ka dumating. Kahit kailan ako na lang palagi ang nag-aantay sa'yo. Na-traffic kasi ako. Na-traffic din ako, pero nakarating ako sa tamang oras kasi ginawan ko ng paraan para hindi ako malate. Hindi ko naman kasalanan na sandamakmak ang kotse na nasa kalsada. Pero sana nga, ginawa mo yung ginawa ko. Nag-effort ako kasi ayokong mag-antay ka. Gretch, seryoso ka ba na pag-aawayan natin to? Dito pa sa mataong lugar? Oo, pinag-aawayan natin to. Kasi yung pagiging late mo palagi, Mike, says so much about you and about this relationship. Pag may iba kang lakad, pag barkada mo kasama mo, ang bilis-bilis mong kumilos. Pero pag ako pang kailangan gumising sa'yo. Ako pa kailangan pumilit sa'yo para kumilos ka. Para bang wala kang kagana-gana pagdating sa akin? Parang tinatamad ka na mag-effort? Bakit, Mike? Dahil ilang taon na tayo? Dahil alam mo nga antayin kita kahit gaano ka katagal dumating? Gretch, sobrang labo. Honestly, ang babaw. Mababaw.
Eh kung makipag-break kaya ako sa'yo ngayon, mababaw pa rin kaya para sa itong issue na to? Ano? Eh, Diyos ko po, Gretchen. Ang galing-galing mo talagang gumawa ng malaking problema mula sa napakasimpleng issue. Ganon talaga, Michael. Kasi ako lahat ng bagay sa relationship natin, binibigyan ko ng atensyon. Lahat tungkol sa'yo, inaalam ko. Kasi may paki ako. So ano, ako wala akong pake, ganon. Oo, may paki ka. Sa sarili mo. Hindi sa akin. Popoy at Hasmin, naniniwala kasi ako na kung yung ganun kasimpleng problema ay hindi masolusyonan ni Mike, paano pa kaya ang malalaking problema na pwedeng dumating sa amin? Hindi lang sa mga lakad namin late si Mike, late din siya sa lahat ng bagay when it comes to me. Pag kailangan ko siya o pag may problema ako, ilang tawag at text pa ang kailangan kong gawin bago siya makarating. Kapag may nangyayari sa buhay ko, mapamaganda man o masama, huli siyang nakakapansin. Hindi siya observant kung masaya o malungkot ako. Kailangan ko pang sabihin sa kanya direkta kung ano ang nangyayari. Ito yung nirereklamo ng mga lalaki sa aming mga babae na kesyo kailangan pa nilang hulaan kung may problema o wala. Ang sagot naman nating mga babae, hindi ba pwedeng maging sensitive naman ang mga lalaki? Magkusang alamin kung anong mali sa problema o mali o problema. Kasi nakakahaba ng buhok kapag kilalang kilala ka ng boyfriend ng asawa mo. Alam nila kung kailan ka masaya o malungkot. Alam nila kung nagpapanggap ka lang o hindi. At ang pinakahuling issue ko kay Mike ay ang paraan nila ng pakikipag-ayos. Ano ginagawa mo dito? Babe, Pasok. thank you. Asan sila? Umalis. Kumain sa labas. Hindi ka sumama? Wala ako sa mood magsaya. Mike, di ba sabi ko sa'yo, ayoko muna makipag-usap? Oo, pero Oo, kasi... bakit ka nagpunta dito? Gretch naman. Isang araw pa lang, Mike? Gretch, ang tagal na ng isang araw. Diba? Para sa napakasimpleng bagay. Bakit mo ba sinasabi napakasimpleng bagay lang? Okay. Sorry. Ang ibig kong sabihin kasi, ayoko nang ganito tayo. Ayoko nang magkagalit tayo. Hindi nag-uusap, ni text, ni tawag, wala. Babe, ayoko nang ganito. Ha? Tama na. Magbati na tayo, please. I'm sorry. Sa susunod, susubukan kong maging on time. Hindi lang on time, kahit 30 minutes before ang usapan natin sa meeting place, andun na ako. Okay? So, please, babe. Please, babe. Tama na. Okay? Mike? Tama na. Huwag magalit. Sige na, babe. Mike, ayoko. Please, babe. Yan na. Mike, ano ba? Nagpunta ka ba dito para makipag-ayos o magparaos? Gretchen, ano bang sinasabi mo? Ang hirap sa'yo eh. Nagrereklamo ka kung bakit ang hilig-hilig kong ibalik palagi yung mga dating issues natin, kung bakit pinapalaki ko yung maliit na bagay. Kasi ayan, ganyan ang style mo. Konting sorry, konting lambing, pagkatapos nating magsiping, okay ka na. Limot mo na lahat. Dinadaan mo palagi sa ganyan. Gretch. Hindi mo ako kinakausap ng maayos. Lahat ng issues ko, hindi mo sinasagot. Feeling mo nagdadrama lang ako palagi. Tinatawanan mo lang lahat ng kinakagalit ko. Hindi mo ako sineseryoso. Iniisip mo lagi, napakaliit lang ng problema ko. Kahit kailan hindi mo ako pinakinggan. Eh kasi totoo naman. Napakasimple lang ng mga problema mo, ginagawa mo komplikado. Mukha sa inyong mga babae. Komplikado niyo masyado. Kayo naman, napakasimple ng pag-iisip Ang ninyo. dami-dami nyo rin kasing mga issues. Kayo naman pinapalagpas nyo lang ang mga issues, hindi nyo sinusolusyonan. Eh, ikaw din naman kasi, may problema ka pala, gusto mo hulaan ko pa. Mag-iinarte ka muna bago ka magsalita. Bakit di na lang kasi diretsuhin, wala nang drama-drama, labo mo eh. So lahat na lang kailangan sabihin sa inyo? Kailangan ini-enumerate pa step 1 to 10 kung ano dapat ninyong gawin, Oy, ha? bakit hindi? Bakit kaya ganito? Eh di ba pwedeng magkukusa kayong gumawa ng unang move, ha? Lalo na kapag alam mong hindi okay yung girlfriend ninyo? Bakit pa? Kung pwede namang
may mas madaling paraan, Hindi diba? naman kasi ganun kadali yun. Inuuna mo rin kasi yung emosyon mo. Nireklamo ka lang kasi hindi ka pinakikinggan. Hindi mo naman kasi sinasabi din ng maayos. Mike, wag mo kasi akong tratuhin na parang lalaki. Na parang tropa mo. Kasi hindi ako ganun. Hindi ganun ang mga babae. Kung gusto mo pala ng hindi complicated, ng madaling kausap, madaling intindihin, ng straight to the point, sana nagmahal ka na lang ng lalaki. Hindi ng babae. Makakaya ko pa. Popoy at Hasmin, ilan din sa mga kaibigan ko ay ganito ang problema sa boyfriend at asawa nila. Kapag may away, dinadaan na lang sa sex lahat na lang. Para bang akala mo ito ang magiging paraan para maging okay na ang lahat. Ano yun? Konting lambing, konting hawak, tapos na? Kalimutan na lahat? Walang heart-to-heart talk? Walang confrontation? Walang anything? Honestly, ako, hindi ko maatim yung ganun, Popoy at Hasmin. May pinag-aawayan tayo tapos sabay lalambingin mo ko agad-agad? Dahil ba sa likas na mas mahilig ang mga lalaki kaysa sa mga babae? Pasensya na po, Popoy at Hasmina, kung nai-stress ko kayo sa kwento ko. Ako rin naman kasi stress na habang sinusulat ko ito. Dahil sa kabila ng mga reklamo ko tungkol sa boyfriend ko, kami pa rin at paulit-ulit pa rin ang mga issues namin. Pare-parehas pa rin ang mga pinag-aawayan namin. Kasi isa pang problema ng mga lalaki, ang tagal nilang matuto. O di naman kaya, hindi sila natututo at all. Gagawin nila kung ano ang gusto nilang gawin. Ang mga kasalanan nila, paulit-ulit lang din. Anyway, hanggang dito na lamang po ang kwento ko sa inyo. Looking forward to hearing for your opinions. Maraming salamat sa oras, Popoy at Hasmin, at maraming salamat din sa buong team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Gretchen. Dear MOR, Boy Problems. Kailangan masasabi ko sa inyo mga kalalakihan. Manda kayo, iisa-isahin ko kayong lahat. Ay, nako, Gretch. Lahat ng security guard sa Pilipinas. Hindi ba yun? Hindi. Okay. Itong storya ni Gretch, yung pinag-uusapan na natin, madam. Di ba sabi ni Gretch na stress daw siya? Feeling ko damang-dama ni Popoy Gretch, stress din siya sa'yo. Oo naman. Diba? Ang dami mo mga bintang. Correct. Ang dami mo mga bintang sa aming mga lalaki. Alam mo, ako, ang realization ko, at hindi. Sige, mapunta tayo sa mga realization ko, ha? Ang gusto ko maging realization yung mga kababaihan ay, eto na, sasabihin ko na, ha, na likas talaga sa aming mga kalalakihan yung pag-iwas sa mga konfrontasyon sa mga girlfriend o sa mga misis namin. Dahil sayang ang oras na sana ay ginugugol natin sa pagmamahalan. Ayan siya. Sayang kasi pagka sinagot pa namin yung konfrontasyon, hindi. Naturally kami gusto na ma-action ang mga kalalakihan. Hindi mo yan mapapanood kahit sa movies na lang, di ba? Pagka inobserba mo mga lalaki, hindi masyadong mapapatagal ang panonood ng TV kung yan ay dramahan. Kailangan yan, may barilan, may action kahit na konti lang ang linyahan. Ganon din kami sa pag-ibig. Ganon din kami sa pagmamahal. More actions. Okay. Ayan, mas maraming iyakap, lambing, ganyan kaming mga kalalakihan. Hindi kami masalita. Kami mga babae kasi gusto nyo, yung bawat salita nyo, may katumbas din ng salita from us. Na hindi naman palagi. And I think si Yasmin po ay mag-agree dyan. I would have to agree on that, Popoy, because, madam, pwede po kayo magkagala. Hindi po ito hearing. Kala ko hearing. Senate inquiry, hindi po. Eto ka na nga. Ako naman ang masasabi ko dyan, Popoy, no? Sa lahat ng mga kababaihan, kalalakihang tinatamaan sa araw na ito ngayon, Ako, I would have to agree na nakarelate talaga ako sa kwento. Sobrang relate. Napagkukwentuhan nga namin ni Popoy off-air. Kanina pa salita Correct. na salita. And would you believe, mga kapamilya, kami 4 years na kami ng boyfriend ko, At ganun pa rin. Mga petty issues. Yun ang nakakatawa. Wala kaming pinag-aawayang mabibigat na bagay. Maliliit na bagay. Maliliit na bagay, nakikipag-break ako. Inom, nakikipag-break na ako, ganyan. Hindi ka, at least maamin ako, di ba? Hindi ka umuwi ng sinabi kong oras sa pag-uwi, nakikipag-break na ako. Puro mga kababawan. But because mga kapamilya, alam nyo,
isa lang naman realization dyan, ibang-iba talaga ang mga lalaki sa mga babae. So, do not expect, tayong mga babae, let us not expect na parehas sila ng way of expression pagdating sa pagmamahal. Katulad natin. Meron silang sariling mundo. Di ba? Meron silang sariling style nila sa pagpapakita. Ganito di ba? Yasmin, pagka kayo mga kababaihan manonood ng pelikula, kasi meron yung mga pinapakita sa pelikula, napaka-romantic nung lalaki. May dalang bulaklak, may dalang tsokolate. Aalamin nyo, sinong bida? Ang bida ba dyan sa pelikulang yan ay babae. So, kailangan ma-highlight. Kailangan anong-ano yung lalaki ron sa babae. Ibibigay lahat. Pero kapag ang bida dyan ay yung lalaki, it's more on the machismo. Hindi yan magdadala ng yung babae yan pinapalapit naman sa kanya. Depende sa focus. Pero hindi, alam nyo, to make it easier, di ba? Para sa mga lalaki, ang masasabi ko lang sa inyo, you get to know your girlfriend. Kilalanin yung maigi. Kasi sa aming mga babae, sobrang madetalye kami. Even the smallest details about us, talaga namang malaking bagay para sa amin. So, yung effort na kilalanin, ultimo maliliit na bagay, sana yun ang nakikita namin. Hindi naman namin sinasabing maging Mr. Perfect Guy kayo, di ba? Pero at least, yung mga bagay na nagmamatter sa amin, makita din naman namin na nagmamatter din sa inyo. Yan lang naman ang gusto naming mga babae. At para naman sa mga, at saka yun, ito pala, ipo-point out ko rin, sabi ni Gretch, di ba? Kaya kung gusto niyo mga lalaki ng hindi komplikado, di ba? Gusto niyo ng hindi maarte, walang cheche-bureche, hindi gusto niyo ng direct to the point, magjowa din kayo ng kapwa lalaki. Man to man ang peg. Di ba? Pero ito naman ang sasabihin ko sa mga babae. Di ba? Okay, ako kinakampihan ko kayo doon. Ikaw, Gretch, kinakampihan kita doon. Hindi naman talaga tayo tropa. Diba? Iba ang tropa, iba ang girlfriend. Kaya kumbaga anong turing nyo sa tropa ninyo, wag naman dalihin pati sa amin. Wag naman kaming gawing diba? It's a tie na parang tropa-tropa thing lang. Ang pangit naman nun. Correct, diba? Pero, ganito din naman sa ating mga babae. Always remember sa mga kababaihan, girlfriend kayo. Hindi kayo nanay o katulong. Diba, di kayo nanay na mas bungangera pa kayo sa mga mudra kaysa yung jowa ninyo. Hindi kayo nanay na mas mapuna pa sa mga jowa, sa mga nanay ng jowa ninyo. At hindi kayo katulong, diba, na mas inaalila pa ng mga jowa ninyo sa mga katulong nila. Diba? So, alamin nyo rin dapat kung anong role nyo sa kanila. Diba? Wag pa magpakananay. Kasi, I understand po yung feeling ng mga lalaki, lalo na nga kapag pinakikialaman yung mga para-paraan nila. Diba? Lalo na pag binubungangaan sila, wag nating, let us not feel sa mga babaeng to, no? Huwag niyong ilagay sa utak ninyo na superwoman kayo, na kayo ang tagapag-ayos ng buhay ng mga kalalakihan dahil magulo na talaga ang buhay nila simulat sa pool. Mga magulang nga nila, hindi sila maayos kayo pa, di ba? Ayan. Tsaka ito para tip lang, para dun sa mga babae na iritang-irita, gustong ayusin yung kwarto ni boyfriend, gustong reklamo kayo ng reklamo. Alam nyo, tigilan nyo nang gawin yan. Na mag-ayos ng mga gamit ng boyfriend nyo, na pakialaman ang pagdating niya, yung oras niya sa trabaho, o kung saan man, kasi may issue kayo sa oras sa mga date nyo. Sige lang, let him be. Pabayaan nyo lang yung mga boyfriend nyo, kasi the more na reklamo ka ng reklamo pero ginagawa mo naman yung pag-aayos ng gamit niya, yung pag-a-adjust sa oras niya, the fact na ganun ka pa rin naman. Ang isipin nila ng lalaki, sige na, magsasalita lang to pagkatapos nito okay na ulit kami. In short, parang kinukonsinti nyo rin lang. Kinukonsinti nyo kami. Ganyan din kami mga lalaki. Ito, confession to para sa amin. Hindi ko alam kung merong rito. Okay din sa amin yan. Nabibaby kami. Reklamo ka nga ng reklamo, pero sige ka naman. Nandiyan ka naman. Hindi ka naman nawawala. Bawas pa rin yung trabaho ko. At saka sa mga kababaihan, huwag kayong ayos ng kwarto ng boyfriend ninyo, lalo na kung naka-dorm siya. Diba? Kasi hindi niya gamit lahat. Correct, malaking check. Huwag kayong nangingialam dahil baka nga naman ibang gamit yun. Hindi naman sa kanila. Diba? At saka seriously speaking, sa mga kababaihan, huwag nyo may expect na magbabago overnight ang mga jowa ninyo. It takes time. Diba? Little by little, magbabago yung mga yan. May mga bagay nga lang talaga na nakagawian na nila since birth. Hindi mo na talaga magbabago. Pero, they will change in time. Diba? Pero yung mga pagbabago na yun, sana yung mga pagbabago for the better. Huwag naman yung maganda na, babaguhin mo pa dahil gusto mo, naaayon lang talaga sa gusto mo. Diba? Alam mo, sabi nila, mas naunang, kahit yung mga bata pagka ino-obserba mo, yung mga anak ko lang, mas naunang nagmamature ang mga kababaihan
kesa sa mga kalalakihan. Mas nauna nagsasalita yan from birth, ang mga kababaihan, kesa sa aming mga kalalakihan. So talagang by nature, kami yata mga lalaki ay playful. Yan, mas malaro kami kesa sa inyong mga kababaihan. Kaya nga mas gusto namin yung mga So mas nauna kami nagmamature, gano'n. Kaya pala ladies first. Mas nauna kayo nagsasalita. Sa development yan ng bata. Ganun din sa... So mas nauna kami ma-develop, kaya nga ladies first. So may ano naman kinalaman yun sa ladies' choice? Charing kami. Hindi ko alam. Ayan, pero ang yun na lang isipin nyo. Men are from Mars, women are from Venus. Magkaiba diba? Kahit pa paano talaga. Ngunit tapos subalit, no, madami man kaming reklamo sa mga lalaki. At the end of the day, papatawarin pa rin naman namin kayo. Ganyan kami magmahal, mga babae. Komplikado, pero true lalo. Wag ko yan. Tsaka, alam nyo, mas maganda na rin yung ganyan. Kasi merong nag-check and balance sa isang relationship. 'Di ba? Alam ko naman na itong si Gretch ay hindi rin naman puro dun sa boyfriend niya yung reklamo niya. Alam ko naman meron din siya mga pagkukulang. Kaya magpasalamat kayo na magkaiba ang style nating mga lalaki at ng mga babae sa pag-express ng pag-ibig dahil kung parehas yan, it's going to be a boring relationship. Walang kwenta, walang spice, walang lasa. Ang dami mong chika, bilisan mo, pupunta na ako sa hearing. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Has Me, dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life.